Isang mapangakit na multo na kumakain ng tao at hindi nagiiwan ng buto. Pero handa siyang maging aking mahinahong ina. Sanggol, mahal ka ng mama mo. Hindi lang siya nagluluto ng masasarap na pagkain para sa akin araw-araw. Saka handa rin siyang makipaglaro sa akin. Alam kong anumang oras ay pwede mawalan ng kontrol ang mama. Magiging masamang espiritu at kakainin ako. Pero hindi ako nag-aalala kahit kaunti. Dahil sa totoo lang, nakatira na ako ng 3 milyong taon. Isang suntok lang ang kayang sumira sa solar system. Sa araw na ito, napilitang akong sumali sa isang laro ng mga alituntunin. Hindi inaasahan na gustong tingnan ng host ang katangian ng mga kalaho. Ang aking lakas ay diretsyo nang nagpasabog sa kadamitan. Pangalan Sufan lakas siyam 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 depensa siyam 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 katalinuhan siyam 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 di. Ang kakaibang halaga na ito ay agad na nagpatagilid sa panga ng lahat ng kalaho. Gayunpaman, hindi pa sila nakakarya. Ang mga developer ng laro ay naniniwala na ito ay simpleng sira sa makina. Paano magiging posible na ang ganitong kakaibang halaga ay mula sa isang tao? Pagkatapos noon, nirescan niya ulit ako mula umpisa. At ang nakakatakot na bagay ay muling nangyari. Pangalan Sufan lakas siyam 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 depensa siyam 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 katalinuhan siyam 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 di. Ano? Imposible naman yan. Ano bang nangyayari dito? Nagkaroon ba ng ngihi? Sa ngayon, ang mga live stream sa iba't ibang platform sa buong mundo ay nag-aalab na. Ang mga manonood ay nagkukwentuhan. Bago pa magsimula, nagkaroon na ng ngihi. Ang larong ito sa mga kakaibang alituntunin ay hindi naman joke, di ba? May posibilidad ba? Ang tunay na lakas ng manlalarong ito ay ganito kalakas. Nagbabalat kayo? Hindi ba parang bata ang kanyang hitsura? At paano magiging ganyan kalakas ang isang tao? Sa bulwagan ng pagpupulong ng mga mataas na pinuno ng Longgo, agad na nilabas ng mga eksperto ang aking impormasyon. Sufan, 18 taong gulang, nagtapos mula sa unang mataas na paaralan sa Jiangsu. Maraming mga leader ang sabay-sabay na pakunot ang noo. Kaya pala, isa siyang bagong nagtapos na high school na estudyante. Mukhang matatalo tayo sa labang ito. Pero ang intelligence officer ay umiling at nagsabi, ang impormasyong ito ay mula noong 2000 at siyam. Ibig sabihin, si Sufan ay 48 na ngayon. Pero nawala siya pagkatapos ng graduation sa loob ng 30 taon. Ngayon, mukhang 18 taong gulang pa rin siya. Ang mga leader ay agad na nagpakita ng takot na ekspresyon. Paano ito posible? Huwag nang pag-usapan kung totoo o hindi ang mga numerong iyon. Ang hitsura at edad lamang ay napakakakaiba. Ngunit paano nila alam? Sa loob ng 30 taon ng aking pagkawala, ako ay nakalagpas sa ibang universo. Sa isang nakakamanghang anyo, nag-aral ako ng 300,000 taon. Nakalampas sa lahat ng pagsubok at hindi namatay. Sa 10 dako ng universo, nagbihis ako bilang emperador ng madilim na daan. Magkaibang daloy ng oras sa 2 universo. Nang bumalik ako sa aking bayan. Dito, 3 dekada lamang ang lumipas. Ngunit sa oras na ito, ang aking mga magulang ay pumanaw na. Sa araw na yon, habang ako ay nag-aalaga ng kanilang libingan. Ako ay hindi inaasahang napili ng larong kwentong nakakatakot, nakakatawa. Bilang emperador ng kadiliman, kailangan kong maglaro ng ganitong parang larong bahay-bahayan. Anong mga bobo at walang kwentang patakaran? Isang galaw lamang at maaari ko nang sirain ito. Pagkatapos, nalaman ko na ang larong ito ay nakatali sa kapalaran ng bansa. Ang bansang tagumpay ng hamon ay makakakuha ng maraming yaman. Kung mabibigo, ang kapalaran ng bansa ay mababawasan. Ang mga mapagkukunan ay direktang nabawasan ng kalahati. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa sinumang lungsod ng bansa. Bilang isang imperial na demonyo, sanay na ako sa laban at karahasan. Ngayon, gusto ko ring subukan ang mga bagong bagay na lumitaw sa asul na planeta. Isipin na lang na ito ay regalo ng aking pagbabalik sa aking bayan. Isang simpleng regalo para sa Dragon Kingdom. Sinabi sa akin ng tagapagsalita sa entablado. Ang napiling tao ng Dragon Kingdom, si Sufan. Bilang isang manlalaro na unang pumasok sa larong may mga patakaran, mangyaring kunin ang iyong talento. Ngunit sa susunod na segundo, agad kong pinutol ang proseso ng pagkuha ng talento. Sabi ko ng mahinahon, hindi na kailangan. Anong biro? Ako, ang dakilang imperial na demonyo, ay naglalaro ng isang simpleng laro. Kung kailangan ko pa ng karagdagang talento. Kung ito ay maririnig sa ibang universo, tiyak na pagtatawanan kami ng mga kaibigan. Baka maging sanhi ito ng mga patay na kalaban na muling mabuhay sa kasiyahan. Magiging dahilan ito ng 3 araw at 3 gabi na pagtawa. Ang mayabang na napiling tao ng Dragon Kingdom. Sigurado ka na hindi mo kailangan ng talento. Tinawanan ko siya ng bahagya. Totoong nakakainis. Anong uri ng basag na talento? Pero ito ay isang walang silbi lamang. Pagkasad na, muli nang nagliyab ang live stream. Ang mga manonood mula sa iba't ibang bansa ay sabay-sabay na nagtatawa sa Dragon Country na pumili ng isang mapagmataas. Tingnan mo. Sinabi ko na hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito. Tingnan mo kung gaano na siya kapansin-pansin. Sabi na hindi siya bata. Ang tunay na edad niya ay 48 taon. Buwis ng buhay. Sinasabi pa na hindi siya bata. Paano magagawa ito ng isang adult? Ang host sa entablado ay muli akong kinumpirma. Paano? Huling tanong ko sa'yo. Hindi na kailangan. Sabi ko nang walang pasensya.
Mula pa sa 18 taong gulang ay nag-aral na ako. 3,022,129 na taon sa pagiging Demon Emperor. Ang iyong munting talento ay hindi karapat-dapat para sa akin. Agad akong umangal ng malamig. Ang buong gaming space ay tila malapit nang bumagsak. Ang mga larawan sa mga pangunahing live video stream sa buong mundo ay nagsimula ring kumikislap. Natapos na. Sa pagkakataong ito, totoo na talagang tapos na. Ang taong ito ay hindi lamang mapagmataas kundi may pagka-nerd din. Hindi ba ako nagkamali? Ano bang sinabi niya kanina, ang emperador? Nababasa na ba siya ng masyadong maraming nobela? Sa pagtatapos ng countdown, ako ay naipadala sa isang madilim na silid. Sa oras na ito, narinig ang boses ng sistema. Ang sublevel ng laro ng mga patakaran at kwentong kababalaghan ay nagsimula na. Kasalukuyang sublevel. Nota ng mama. Pagpapakilala sa sublevel. Ang mama ay alis para sa isang malayong biyahe. Nagiwan siya ng nota para sa iyo sa mesa. Sinasabi na may ilang bagay na dapat mong isaalang-alang kapag nag-iisa ka sa bahay. Umaasa ako na makakaligtas ka sa loob ng 7 araw na ito. Mga kondisyon ng pagdaan, mga araw ng pamumuhay, mga gantimpala sa pagdaan. Ang mga tinatawag na Chosen One ay makakakuha ng random na gantimpala. Ang swerte ng bansa na nakatali ay tataas ng 1,000,000. Ang reserba ng mga likas na yaman ay tataas ng 50. Parusa sa pagkatalo. Ang Key Chosen One ay kakaibang nilamon. Ibabawas ang 1,000,000 mula sa swerte ng nakatali na bansa. Ang reserba ng mga likas na yaman ay mababawasan ng kalahati. Ang kababalaghan ay bumaba sa alinmang lungsod ng nakatali na bansa. Nagsimula na ang laro. Ang unang antas ay ang nota ng mama. Ayon sa pagpapakilala ng sublevel, ang pangunahing prioridad ay ang makahanap ng papel. Dapat nandyan ang mga patakaran ng laro. Agad akong dahan-dahang lumapit sa mesa ng pagkain. Inalis ko ang baso at kinuha ang papel. Nakita ko ang maayos na sulat na nakasulat dito. Anak, kailangan ng nanay na bumalik sa bahay ng lola. Sa mga araw na ito, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Dapat mong tandaan ang mga sumusunod na patakaran. Huwag kailanman buksan ang mga kurtina sa araw. Alagaan mong mabuti ang pusa. Ito ay magpoprotekta sa iyo. Ngunit huwag kailanman bigyan ng pangalan ng pusa, tawagin mo lang itong pusa. Ang orasan sa bahay ay magpapakita ng oras. Ngunit huwag kang ganap na maniwala. Kailangan maligo tuwing gabi. Magluto ng steak para sa pusa araw-araw. Huwag kailanman bigyan ng pagkain sa pusa. Sa gabi, siguraduhin nakasara ang lahat ng pinto at bintana. Kung marinig mong may kumakatok sa pinto, huwag buksan ang pinto sinuman ang tao. Minsan may mga kapitbahay na bumibisita. Maaari mong ibigay ang pagkain ng pusa sa kanya. Ngunit huwag ipaalam sa kanya na ikaw ay nag-iisa sa bahay. Ang mga bagay sa bahay ng G ay naglalabas ng kakaibang tunog, mangyaring agad bumalik sa silid. Isarado ng mabuti ang pintuan. Kung ang tunog ay nagmumula sa iyong silid, mangyaring buksan ang aparador ng mabilis. Magsuot ng itim na damit. 11, maaari lamang manood ng telebisyon ng 1 oras bawat araw. Huwag na huwag maglalaro ng mga laro. 12, sa gabi kapag natutulog. Dapat iwanan ang pusa sa sala. Huwag na huwag itong papasukin sa kwarto. Ang aking mga aksyon ay medyo nagpasaya sa mga leader ng Longgo. Tingnan ninyo, si Sufan ay may malinaw na layunin. Diretsong tumungo sa papel. Magandang simula ang kanyang ipinakita. Sa ilang mga bansa, ang mga napili ay hindi pa alam kung ano ang gagawin sa unang hakbang. Sa live na footage, ako ay kalmado at hindi nagmamadali na naglalakad. Kasabay nito, narinig din ang mga salitang sinasabi ko sa sarili. Sinasabi ng mga patakaran na hindi pinapayagan ang pagbubukas ng mga kurtina. Ngunit ako ay hindi gusto ang madilim. Pagkasabi nito, agad na narinig ang tunog ng gulong na dumaan sa riles. Lahat ng puso ng mga tao sa Longgo ay biglang nagalala. Sa susunod na sandali, maliwanag na liwanag ang pumasok sa bintana. Nilawan nito ang buong sala. Binuksan ko ang mga kurtina. Peste, talagang naging padalos-dalos siya. Agad ipaalam sa militar. I-activate ang emergency plan para sa pagkatalo sa hamon. Kung may misteryo na darating, lahat ng mandirigma ay agad na tumakbo sa lungsod kung saan darating ang misteryo. Ilabas ang lahat para sa pag-aalis ng misteryo. Ang buong Dragon Country ay biglang umandar sa sandaling ito. Ang bawat battle area ay nagpanik sa kanilang deployment. Lahat ng uri ng advanced fighter jets ay umiikot sa mababang altitude. Lahat ng surface monitoring emergency satellites ay na-activate. Walang bilang na mga mandirigma at target shooters ay handang-handa. Para lamang sa pagharap sa misteryo na maaaring idulot ng isang kurtina. At ang mga manonood sa aking live streaming ay tuluyang naginit. Ang mga bullet comments ay nagumapaw sa kabuluhan. Bakit kailangan ni Sufan na buksan ang kurtina? Anong uri ng galaw ito? Anong kababalaghan ito? Ayaw ng emperador na ito ng kadiliman. Ang kanyang Kitsune view ay talagang seryoso. Ano ba talaga ang nakita ko? Matatalo na ba ang Dragon Nation sa hamon? Agad na napansin ng ilang mapanlikhang manonood ang aking kalmadong pagkatao. Naisip ko, may lihim ba akong kapamaraanan? Ang batang ito na si Sufan ay may kakaibang paraan ng pagkilos. Baka hindi siya ordinaryong tao. Ang Dragon Nation bilang isa sa mga nangungunang bansa sa Blue Star. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mata ang nakatitig sa livestream ng Dragon Nation. Ang bawat galaw ko ay mahigpit nilang binabantayan. Siyempre may ilan pang ibang malalaking bansa na naghihintay para manood ng katatawanan.
Ngayon, iniisip nilang dumating na ang panahon. Hahaha, namatay ako sa tawa. Ang inyong Dragon Nation Chosen One ay isang batang pasaway. Maghintay na lang kayo na matalo si Sufan sa hamon. Kapag nangyari yon, ang inyong mga mapagkukunan ay mababawasan ng kalahati. Malamang ay hindi na aabot hanggang 2,050. Saang lungsod kaya darating ang kakaibang pangyayari? Pagdating ng oras, siguraduhing mag-livestream. Hayaan mong masilayan ko ang magandang tanawin. Gayunpaman, bilang isang kalahok, hindi ako nagmamalasakit. Ano ang magiging kaguluhan sa labas sa paglabag sa unang patakaran? Ako, ang demonyong emperador na si Sufan, ay may sarili kong estilo ng pagkilos. Gawin ang nais ko. Gawin ayon sa aking puso. Basta isang pag-iisip kayang gawin. Kung nais sumunod sa mga patakaran, sumunod. Kung nais baliwalain ang mga patakaran, baliwalain. Ganito ang demonyong emperador. Wala talagang mga patakaran. Sa mga sandaling ito, ako'y kalmado at nararamdaman ang pagbaba ng liwanag. Talagang ang ilaw mula sa labas ay nagiging polusyon para sa mga ordinaryong tao. Ngunit ang polusyon na ito ay walang anumang epekto sa akin. Kahit na hindi ito kasing gaan ng pangangati. Sa oras na ito, isang sigaw ng pusa ang pumukaw sa aking atensyon. Nakita ko ang isang matabang pusa na kulay kahel sa pintuan ng silid-tulugan na nakatingin sa akin. Kaagad akong nagpakita ng isang bihirang ngiti. Dati, may isang pusa na ganito ang itsura na kasama ko ng 3 milyong taon. Ngunit mas malaki ito kaysa sa pusa na ito. Ngayon, malamang ay nasa demonyong palasyo na ang malaking kahel na yon. Inilagay ko ang mga alaala. Inakay ko ang orange na pusa sa aking mga bisig. Hindi magandang pakinggan ang pangalang pusa. Tawagin na lang kitang tanga. Neo. Ang orange na pusa sa aking mga bisig ay kumilos na parabang nagtatantrum. Pero ako, ang Demon Emperor na si Sufan, ay may sariling batas. Personal kong bibigyan ng pangalan. Ano namang kakayahan ng orange na pusa upang tumanggi? Tanga. Dahil ikaw ay may ugnayan sa aking imperyo. Ibinibigay ko sa iyo ang pagpapala ng Demon Emperor. Agad na tumunog ang boses. Isang hindi nakikitang liwanag ang pumabalot sa tanga. Sa una, ito ay naguguluhan at pinagmasdan ang paligid. Pagkatapos, nagkaroon ito ng kakaibang liwanag sa mata. Neo. Ang tanga ay tila nagkaroon ng diwa at umingay sa akin. Ano bang ginagawa ni Sufan? Kanina ay ibinuka ko ang kurtina. Ngayon ay nagbibigay na naman ng pangalan sa pusa. Tiyak na nakasaad sa ikalawang batas. Huwag na huwag bibigyan ng pangalan ng pusa. Dapat tawagin lang itong pusa. Baka naman siya ay sinadya para labagin ang mga patakaran. Tinatawag pa niyang sarili bilang emperador. Ngayon ay nagsasalita na naman tungkol sa basbas ng demonyong emperador. Wala nang pag-asa ang kanyang pagkabatugan. Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Pagkatapos pangalanan, tila mas may espiritu ang pusa. Hindi ka nag-iisa. Ganon din ang nararamdaman ko. Ito ba ang basbas ng demonyong emperador? Sandali lang. Napansin niyo ba ang painting sa likod ni Sufan? His, nakakakilabot ito. Ang kakaibang pakiramdam sa painting ay hindi tama. Para bang may malaking takot na gustong lumabas. Nakita niyo ba ang pulang puppet doll? Parang may liwanag ang mga mata. Ito ang presyo ng pagbubukas ng kurtina. Anumang oras ay maaaring makatagpo ng kakaibang atake sa silid. Mag-ingat ka, Sufan. Pero hindi ko ito pinapansin. Matapos ilagay ang pusa, dahan-dahan akong naghuhugas ng tasa ng tsa. Sanay na akong uminom ng mga likha mula sa ibang mundo. Subukan mong tikman ulit ang tsa sa Blue Star, mayroon itong kakaibang lasa. Nang mga oras na yon, biglang umalis ang isang itim na anino mula sa larawan sa dingding. Ito ay humahampas mula sa itaas patungo sa akin. Ay! Delikado si Sufan. Tapos na, siya ay maaabot ng isang kakaibang atake. Lahat ng mga tao sa Dragon Country na nanonood ng live, labis ang pag-aalala. Mas lalo pang matindi ang mukha ng mga mataas na tao sa Dragon Country. Si Sufan na walang talento. Paano siya makakapagdepensa laban sa kakaibang atake? Gayunpaman, sa oras na ito, hawak ko pa rin ang tasa ng tsa. Para bang wala siyang kamalay-malay sa takot sa likuran. Sa halip, ang bobo ay biglang umakyat sa aking balikat. Direkta itong humaharap sa itim na aninong umaatake sa akin. Biglang itinaas ng bobo ang kanang pangharap na pangpaa. Agad itong humampas patungo sa kakaibang itim na anino. Bang! Ang kakaibang itim na anino ay biglang naitaboy sa dingding. Naging isang ulap ng itim na usok ito at nawala. Pagkatapos, ang bobo ay tumalon muli mula sa aking balikat. Kinuha niya ang pulang puppet na may glowing na mata. Muli niyang itinaas ang kanang pangharap na pangil. Bigla siyang humampas patungo sa madilim na pulang manika. Isang malaking lalaki sa kaliwa. Sa kanan, dagdagan mo pa ng isang malaking bulsa, yung tipong sobrang litaw. Parehong mga mata ng manika ay naitumba ng tanga. Pagkatapos ay dinala ng tanga papunta sa basura. At ako'y nananatiling kalmado. Hindi ako apektado. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa at ipinagpatuloy ang paghawak sa pusa. Ngunit ang mga manonood sa live stream ay lubos na nagulat. Nakakatawang palaka. Ang lakas ng tanga ay ganyan. Hindi ko man lang nakita kung ano ang hitsura ng kakaibang lumabas mula sa larawan. Naayos na ng tanga. Tingnan niyo si Sufan, wala siyang kahit kaunting pagkabahala. Para bang mayroon na siyang alam na mangyayari. Mayroon siyang matibay na plano. Kung bubuksan ang kurtina, ang liwanag ay makakasagabal sa napiling tao. At maaari ring magdulot ng kakaiba. Ngunit siya'y tila handang-handa na. Ang ganitong balak ay talagang nakakatakot. Si Sufan ay may proteksyon mula sa tanga. Wala nang kakaibang makakalapit.
May pag-asa na ang Dragon Country ngayon. Binawi ko na ang aking mga pagdududa dati. Dapat din akong maniwala sa kakayahan ni Sufan. Mula ngayon, tunay akong tagahanga ni Fanje. Panoorin ang aking livestream. Nakahinga ng maluwag ang mga mataas na opisyal ng Dragon Country. Ang malaking bato na nakaipit sa aking dibdib ay sa wakas na basag. At ang mga eksena kung saan nalutas ng tanga ang dalawang kakaibang nilalang ay mabilis na kinuhanan. Ipinapakita sa bulwagan ng mga mataas na pagpupulong ng mga bansa. Nagdulot ito ng mataas na talakayan. Bagaya, baga-baga. Ang pusa ay talagang tumulong sa napiling tao ng Dragon Country na lutasin ang dalawang kakaibang nilalang. Kung mabigo ang Dragon Country sa hamon na ito, babagsak ng malaki ang kanilang bansa. Nakakainis, talagang nakakadismaya. Natake advantage pa ng napiling tao ng Dragon Country. Hindi. Tingnan niyo ang aming napiling tao, si Mechuan Nico, at ang kanyang pusa. Malaking kaibahan ang kanyang kalidad kumpara sa pusa ng Dragon Country. Ano ang dahilan na ito? Ano ang ginawa ng mga pinili ng Dragon Country sa pusa? Agad na kunin ang kanyang live stream na recording. Ang isipan ng Cherry Blossom Country ay lubos na nakatuon. Matapos ang masusing pagmamasid, nagbigay ng konklusyon. Napagtanto na si Sufan ay gumawa lamang ng dalawang bagay para sa pusa. Ito pala ay para bigyan ng pangalan ng pusa, upang makuha ang proteksyon ng pusa. Siguradong ganoon nga. Agad na gamitin ang isang pagkakataon para ipaalam kay Mechuan Nico. Matagumpay na nasubok ng mga pinili ng Dragon Country. Bilisan mong bigyan ng pangalan ng pusa. Maging tiwala at gawin ito. Nang makita ni Mechuan Nico, siya ay labis na natuwa. Ang ikalawang patakaran ay ginagamit pala para maligaw ang mga manlalaro. Ang mga leader ng aming Cherry Blossom Country ay talagang puno ng talino. Saan man may karanasan ng tagumpay, pupunta kami para magnakaw ng kaalaman. Ang pagnanakaw ng kaalaman ang aming lakas. Labis na nasasabik si Mechuan Nico. Kinuha ang pusa at niyakap. Pusa, bibigyan kita ng pangalan, ayos lang ba? Neo, talagang tumatanggi ang pusa. Naghihirap na umiwas sa mga bisig ni Mechuan Nico. Haha, mukhang napakamasungit ng maliit na bagay. Sa labas ay tumatanggi ka, pero sa totoo lang ay nasisiyahan ka. Tatawagin kitang Yamje. Haha, ang isip ko ay puno ng karunungan. Si Mechuan Nico ay nagmamalaki dahil sa magandang pangalan. Ngunit ang pusa sa kanyang mga bisig ay may kakaibang liwanag sa mga mata. Dumaan ang maitim na berde na kumikislap. Plo! Sa isang iglap, nagbigay si Yamiki kay Mechuan Nico ng isang malaking pangibinabato. Si Mechuan Nico ay nagtakip ng mukha at nagulat na sumigaw. Baka, ano ang ginagawa mo? Hindi ba sabi mo na kapag nabanggit ang pangalan ay poprotektahan mo ako? Patay na. Hindi sumagot si Yamchi sa kanya. Tanging nakatitig lang siya sa kanya. Makikita sa kanyang mga mata ang nag-aalab na galit. Anong nangyayari? Hindi ba sinabing matagumpay na ang eksperimento ng pinili ng Dragon Country? Ako ay pinili ng imperyo ng Cherry Blossom. Wala akong dahilan para mas masahol pa sa kanya. Kailangan bang tawagin ng marami pang beses? Hayaan ang pusa na masanay at tanggapin ang pangalang ito. Tama. Siguradong ganito iyon. Napakamatalino ko talaga. Muli na namang sumigaw si Mechuan Nico. Yamidai. Plok. Wala nang awa si Yamidai. Muli, isang malaking pusa ang ibinigay kay Mechuan Nico. Si Mechuan Nico ay patuloy na sumigaw kahit na masakit. Yamidai. Plok. Isa na namang malaking pusa. Yamidai. Plok. Ang malaking pusa na may mga kuko ay muling umatake. Ang tagpong ito ay agad na pumukaw sa buong mundo. Ito ba ang katangian ng Cherry Blossom Country? Ang pinili ng Cherry Blossom Country ay talagang may masamang taste. Sa puntong ito, ang mukha ni Mechuan Nico ay puno ng mga bakas ng kuko ng pusa. Dito niya lamang natuklasan na may kakaiba. At nang nais niyang hulihin si Yamidai. Ngunit napagtanto na ang lakas ng Yamete ay halos kapantay na niya. Nanay, ang pusa na ito ay nawala na sa katinuan. Agad-agad siyang mabilis na pumasok sa silid tulugan. Sa pinakamabilis na paraan, inilok ang pinto ng silid. Ha! Sa wakas, nakalabas na sa panganib. Halos na knockout na ako ng pusa. Si Mechuan Nico ay bahagyang nagbukas ng pinto at nagsalita. Yamete, kung ayaw mo sa pangalang ito, papalitan ko ito ng Dame, ayos ba? Ayos, nakasundo na. Mula ngayon tawagin ka na Yuni. Dame, ipinakita ng pusa ang kanyang mga nakakatakot na pangil. Mabilis siyang umatak kay Mechuan Nico. Bang! Halos mawala ng kaluluwa si Mechuan Nico sa takot, agad na isinara ang pinto at nilock ito. Sa oras na yon, napagtanto niyang nagsimula ng mangati ang mga bakas ng mga kuko ng pusa sa kanyang katawan at mukha. Agad siyang tumakbo sa harap ng salamin upang tingnan. Napagtanto niyang ang mga bakas ng kuko ay nagitim na at nalululon na. At may mga palatandaan ng pagkalat ng pagkakabasag. Kung ang polusyon ay kumalat sa buong katawan, magdudulot ito ng maraming kakaiba. Nasusunugin ang mga nabubulok na pinili. Naiintindihan ko na. Ito ay isang masalimuot na sabuatan ng mga tao mula sa Dracona. Tiyak na gumamit siya ng ilang paraan upang tularan natin siya at pagkatapos ay salakayin ng pusa. Ang masamang pinili ng Dracona na nagamit ang ganitong paraan upang linlangin ang mga mataas na opisyal ng Nihon. Sa panahong ito, hindi rin nakaligtas ang ibang mga bansa. Kim Thailand, Australia, Italy, Philippines, Barat. Isang-isa silang gumagamit ng mahalagang pagkakataon ng mga pahiwatig upang ipaalala sa mga pinili ng kanilang bansa na pangalanan ng pusa. Ang resulta ay sobrang magkatulad.
Lahat sila ay pinangalagaan ng malaking pusa. May ilan pang halos direktang nako ng pusa. Biglang sumabog ang pandaigdigang boses ng mga alituntunin. Nabigo ang hamon ng pinili ng Australia na si Lakwa. Ang kapalaran ng Australia ay nabawasan ng 1 milyong. Ang mga likas na yaman ay nabawasan ng kalahati. Isang kakaibang pangyayari ang dumating sa kabisera ng Australia pagkatapos ng 60 segundo. Agad na naguluhan ang buong mundo. Bakit ang mga piniling tao ng Dragon Country ay may pangalan din para sa pusa? Bakit siya lang ang walang problema? Baka mayroon siyang mahiwagang talento. Baka ito ay mula sa isang misteryosong kapangyarihan sa silangan. Sa puntong ito, natapos ko na ang aking tsaa at walang ginagawa. Bigla akong nakakita ng game controller sa Mii cabinet. Ikonekta ito sa Ri at makakapaglaro na ako. Kaya pinili ko ang isang laro na tinatawag na King of Fighters at naglaro. Pero medyo boring ang mag-isa sa paglalaro. Agad kong tiningnan ang pusa. Makipaglaban ka sa akin, tanga. Umahol ang tanga at mariing umiling. Para bang pinapayuhan akong huwag maglaro. Para bang nag-aalala siya tungkol sa isang bagay. Sa katunayan, sinabi na sa Rule 11, isang oras lamang ng panonood ng AE bawat araw. Huwag na huwag gamitin ito para sa paglalaro. Ang role na ginagampanan ko ngayon ay anak ng nanay. Siyempre, ayaw ng mama na malulong ang anak sa laro. Kahit sa panonood ng telebisyon, may limitasyon sa oras. Pero, nasa tamang edad na dapat maglaro ang mga bata. Kung pipigilan siya sa kanyang pagnanais na maglaro, ito ay katumbas ng pagpigil sa kanyang mga inaasahan sa buhay. Paano siya magkakaroon ng kasiyahan at kaligayahan? Ang bobo na pusa ay parang nakakaintindi at umingay ng isang beses. Parang sumasa ngayon. Neo, inihagis ko ang controller sa bobo. Ito ay atake. Ito ay depensa. Isang tao at isang pusa ang nagsimula ng laban sa King of Fighters. Talagang matapang si Sufan. Anumang ipinagbabawal, siya ang gumagawa. Kung malaman ng mama ko na naglalaro ako, siguradong hulihin niya ako. Ang Rule 11 ba ay isang panlilin lang din? Kung ibang piniling tao, tiyak na pagdududahan ko ang kanyang mga hakbang. Pero siya si Sufan. Sa tingin ko, may mga espesyal na paraan siya. Magaling ang bobo sa martial arts. Pero ang talento sa laro ay talagang hindi maganda. Ilang sunod-sunod na laban, tinalo ko siya ng buo. Pagkatapos matalo ng ilang laban, bigla siyang nanghina. Swerte. Sa mga oras na yon, ang imahe sa telebisyon ay biglang naging kakaiba. Isang bagong karakter na hindi ko pa nakita ang lumitaw sa laro. Nakakatawang nilalang, ang balahibo ay nakatayo. Naglabas ng malungkot na Neo. Neo, tuminala ako at tumingin sa laro. Hinaplos ko ang pusa at sinabing, huwag kang matakot, nakakatawang nilalang. Ito ay ang demonyo ng puso ng ina. Ang mga manonood sa live stream ay naging nervy. Diyos ko, sinabi niya na ang karakter sa laro ay ang demonyo ng puso ng ina. Walang ina ang gustong makita ang kanilang anak na naglalaro ng laro. Ang nasa screen ay tiyak na kakaiba. Talaga, ang paglalaro ng laro ay nagudyok ng kakaiba. Tingnan ninyo, otomatikong nagsimula ang laro. Tumingin ako sa bagong kakaibang karakter. Pagkatapos, kinuha ko ang controller at mumiti. Ganun pala, nais bumaba ng demonyo ng puso ng ina. Kailangan ko pang talunin ang karakter na aking kinokontrol. Ang bagong karakter ay may nakakatakot na anyo at labis na lakas. May pakiramdam na ito ay hindi matitinag. Mas nakakabigat pa ang katotohanan ang kanyang health bar ay 10 beses ng isang karaniwang karakter. Pero syempre, hindi ako natatakot. Bilang dating prinsipe ng laro, nakapagtagumpay na ako sa lahat ng kalaban sa Jiangsu. Wala akong takot kahit kaunti. Mabilis kong sinakop ang pagkakamali ng kalaban. Isang sunod-sunod na combo ang nagko sa kakaiba. Game over. Hindi na darating ang kakaiba sa huli. Sa isang iglap, siya ay bumagsak sa lupa at hindi na nakapagbangon. Pagdating ng gabi, halos lahat ng napiling tao ay maingat na tiningnan kung nakasara ang mga pinto at bintana. Pagkatapos ng lahat, nasabi na sa Rule 6. Pero may isang tao pa na hindi nagsara ng pinto at bintana. Hindi lang hindi nagsara, kundi nakabukas ito ng todo. Nakatayo ako sa harap ng bintana na nakasuot ng itim na damit. Ang hangin sa gabi ay palaging sobrang presko. Lalo na akong nahihilig sa ganitong preskong pakiramdam. Maaari nitong mapakalma ang nag-aalboroto kong puso. Pero ang hakbang na ito ay muling nagdulot ng tensyon sa mga manonood ng live stream. Bigla akong kinabahan. At ang mga manonood na naiinggit sa Dragon Country ay nagsimula ring magingay. Hahaha, ang inyong Sufan ay muli nang nagpasimuno ng mga kalokohan. Sinabi na sa Rule 6. Pagkatapos ng gabi, isara ng mabuti ang lahat ng pinto at bintana. Hindi lamang niya isinasara ang bintana, kundi nagpahangin pa sa harap nito. Hindi ako naniniwala na isang pusa ang makakapaprotekta sa kanya ng tuluyan. Tama, isa lamang siyang ordinaryong tao. Ang kakaiba, basta atakehin siya, ay matatalo na siya. Kakapanood ko lang sa sariling mga mata ang sala ng mga hinirang ng Cherry Blossom Country. May ilang kakaibang nilalang nang pumasok dito. Ngayon, naghihintay na lamang tayong umatake ang mga kakaibang nilalang kay Sufan. Oh, Diyos ko! Halika tingnan ang aking kaibigang matagal na. Sa ngalan ng Diyos, labis akong sabik sa susunod na eksena. Sa loob ng silid ng pagpupulong ng mga mataas na opisyal ng Dragon Country, ang mga mukha ng lahat ay naging komplikado. Ngunit hindi ito kasing bigat nang nanghinila ko ang kurtina noong nakaraan. Walang nakakaalam kung anong paraan ang mayroon ako. Sa pagkakataong ito, pinili ko pa ring labagin ang mga alituntunin. Ano sa tingin nyo? Sa sala ng pinili ng langit ng bansa ng Cherry Blossom,
Maraming kakaibang nilalang na ang sumugod sa silid-tulugan ni Michuan Naiko. Kung hindi niya nalock ang kwarto, tatakot ako na siya ay maalis ng direkta. Ngayon, maraming kakaibang nilalang ang gumagapang sa labas ng bintana ni Michuan Naiko. Makikita mula rito na pagkatapos ng gabi, kinakailangan talagang ilock ang mga pintuan at bintana. Kung hindi, may mga kakaibang nilalang na papasok. Pero ngayon, nakabukas ng malaki ang bintana ni Sufan. Kailangan ba nating bigyan siya ng babala? Wala pang pagkakataon ang bansa ng dragon na gumamit ng kahit isang babala. Ang lahat ay napaisip ng saglit. Ano man ang aking mga paraan. Pero para sa kaligtasan, kailangan pa ring magbigay ng babala. CJ, agad na i-edit ang mensahe upang bigyan ng babala si Sufan. Agad na kumonekta ang impormasyon opisyal sa channel ng mga alituntunin at naginput ng babala. Kung hindi nakalok ng mabuti ang mga pintuan at bintana, maraming kakaibang nilalang ang papasok. Ang dami nito ay tiyak na mahirap harapin. Mangyaring mag-ingat. Pero nang matanggap ko ang mensahe, nag-reply lamang ako. Nakuha na. May mga paraan ang emperador. Agad na natanggap ng mataas na antas ng Dragon Kingdom ang aking sagot. Lalo pang naging komplikado ang ekspresyon sa kanyang mukha. Muli na naman siyang nagpakilala bilang emperador. Kahit na siya ay isang reincarnation ng isang dating emperador. Pero ang mga dating emperador ay hindi naman nagpakilala bilang emperador. Baka mayroon siyang delusyon. Ang oras para sa aking sagot. Nagkatinginan ang mataas na antas ng Dragon Kingdom. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang malalalim na mata ay sa matinding dilim. Talagang maraming kakaiba ang naglalakbay sa pagitan ng mga matataas na gusali. Ilang bahay na hindi nakasarado ang bintana at pinto. Biglang pumasok ang kakaibang nilalang. Sa mga oras na yon, may ilan pang mga hindi marunong umunawa na kakaiba ang lumipad sa harap ng aking bintana. Ang tanga ay biglang umingay. Mukhang medyo natatakot. Hindi lamang ang tanga ang natatakot. Natatakot din ang mga tao sa livestream. Diyos ko! Kanina, ilang grupo ng itim na anino ang dumaan. Labis akong natatakot. Sufan, bumalik ka na. Ang puso ko ay hindi na kaya. Kiss! Talagang nakakatakot. Ang Michuan Naiko ng Cherry Blossom Country ay umiiyak na. Talagang natatakot ako na si Sufan ay ma-attack ng mga kakaiba. Hinaplos ko ang ulo ng tanga. Sa tingin mo ba, delikado ang mga ito? Mew. Umingway ang tanga at tumango. Mew mew mew. Walang anuman. Ang mga ito ay mga cute na kakaiba. Hindi ito delikado kahit kaunti. Tama. Wala rin akong nakitang laruan sa bahay na bagay sayo. Hayaan mong gumawa ako ng isa para sayo. Sabi ko nang nakangiti. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay sa madilim na gabi. Ang mga manonood sa live stream ay biglang naninig ang kanilang mga anit. Ipinagkalat niya ang kanyang kamay sa labas ng bintana. Diyos ko, napakatakot nito. Napakapayak at madilim. Paano naglakas loob si Sufan na iunat ang kanyang kamay? Na-imagine ko na ang kakaiba ay sabik na kinakagat ang kamay ni Sufan. Hindi normal. Talagang sobrang kakaiba. Ang opisyal ng impormasyon ay nakuha ng pagbubuntong hininga at nagsabi ng kanyang hinala. Baka si Sufan ay tao sa ganoong aspeto. Ang mga mataas na opisyal ng Dragon Country ay napahinto sa kanilang mga ekspresyon. Nalulung sila sa pag-iisip. Siya ay nawala ng 30 taon. Nanatili pa rin ang kanyang orihinal na anyo. Kung siya ay tao sa ganoong aspeto, marahil ay may paliwanag. Ang mga tao sa ganoong aspeto ay may paraan na laban sa mga kakaibang pangyayari. Dapat din silang may mga sariling pamamaraan. Agad na imbitahin ang Master Zhang. Agad na nakipag-ugnayan ang opisyal ng impormasyon kay Master Zhang na binanggit ng mga mataas na opisyal ng Dragon Country. Ang taong ito ay pinuno ng Dao. Patuloy siyang nakipag-ugnayan sa mga mataas na opisyal ng Dragon Country. Bansang Cherry Blossom, Bansang Pilipinas, Bansang India, Bansang Myanmar, ang Bansang Laos at maging ang mga sekta sa kanluran ay ilang beses nang dumating sa Dragon Country upang makipaglaban. Nagsisikap silang sirain ang kapalaran ng Dragon Country. Ngunit ang mga dao ng Dragon Country, sa pangunguna ni Master Zhang, ay lahat silang tinanggihan at itinaboy. Ang ilang mga masyadong mapanukso na dao ng Dragon Country ay nagalit at umatake. Hindi nagtagal, si Master Zhang ay naimbitahan sa bulwagan ng pulong. Master Zhang, hindi ko na kailangan pang sabihin ang mga pambungad na salita. Ngayon ay dumating ang mga kakaibang tuntunin. Ang pagkasira at pagunlad ng lahat ng bansa ay nakatali sa mga kakaibang tuntuning ito. Sa ngayon, ang itinalagang tao ng ating Dragon Nation ay si Sufan. Kailangan nating tiyakin kung siya ba ay tao ng dao. Hinaplos ni Zhang ang kanyang balbas. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Agad siyang nagkunot ng noo. Siya ay hindi. Nakapagtagal na ako ng 136 na taon. Nakikilala ko pa rin ang mga nakababatang henerasyon ng dao. Kaya siya ba ay isang mataas na disipulo ng ilang dao na ermitanyo? Tumango si Zhang na parang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakipag-ugnayan na ako sa mga ermitanyo ng dao. Hindi ko pa kailanman nakita si Sufan. Kaya, Zhang, ano sa tingin mo, si Sufan ba ay marunong sa mga mahika ng dao? Batay sa kanyang ipinakita, mukhang isa lamang siyang karaniwang tao. Ngunit siya ay may potensyal na maging tagapagligtas. Kung makapasok siya sa aming dao, tiyak na magiging masagana ang aming landas. Kaya siya ba ay tao ng Budismo? Hindi maaaring iyon. Matigas na sinabi ni Zhang. Si Sufan ay kumikilos ayon sa kanyang nais at hindi naguguluhan. Ang Budismo ay hindi makakapaglaman sa kanya. Hindi ito mula sa daan o Budismo. Siya ay isang ordinaryong tao at walang talento.
Ang puso ng mga mataas na opisyal ng Dragon Country ay hindi maiwasang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tumingin ako sa labas ng bintana. Isang pares ng malalim na mga mata ang sa matinding dilim. Bigla, ilang mga kakaibang nilalang ang lumipad sa harap ng aking bintana. Agad silang parang hinihigop ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga itim na anino na lumilipad sa paligid ay walang kakayahang lumaban. Wala pang ang pagkakataon na makapaglabas ng tunog. Agad silang nahigop sa aking palad. Pagkatapos, pinagsama ko ang mga cute na ito sa isang bola. Hinulma ko ito sa anyong maliit na bola. Inihagis ko ito sa tabi ko sa isang tao. Ang taong iyon ay medyo natatakot sa simula. Ngunit nang makita niyang ang maliit na itim na bola ay tumatalbog sa sahig ng sala, naisip niyang kawili-wili ito at hinabol ito upang maglaro. Ang mga manonood sa live stream ay hindi alam kung saan ko nakuha ang maliit na itim na bola. Ang lahat ay nag-akala kung ako ba ay isang magician. Sabi ko, ito lang ba ang sentro ng inyong atensyon? Hindi ba kayo nakapansin? Walang anumang kakaibang nilalang na pumasok sa sala ni Sufan. Kahit ngayon, wala ring aninong kakaiba sa paligid. Pagkatapos ng paalaala na ito, talagang napansin ng lahat ang kakaibang pangyayaring ito. Nakabukas pa rin ang aking bintana. Pero walang anumang kakaibang lumabas. Sa mga oras na ito, ang ilang mga kaaway ay nakahawak na sa kanilang keyboard. Naghihintay na lang na may pumasok na kakaibang nilalang at gawing target ako. Pero halos napapraning na ang aking mga mata sa pagtitig sa screen. Gayunpaman, wala namang nangyayari. Sobrang nakakaasiwa talaga. Wala silang magawa kundi humanap ng mga mababaw na anggulo para umatake. Si Sufan ay umaasa na lang sa swerte. Ang inyong Dragon Country ay hindi tunay na makararating sa malayo. Unti-unting nagiging madilim ang gabi. Panahon na siguro para maligo. Hinawakan ko ang aking ilong at bumulong. Ang Rule 4 ay nagsasabing kailangan maligo tuwing gabi. Maging isang malinis at masunuring bata. Sa wakas ba'y sumunod si Sufan sa isang tuntunin? Mali ang hula mo, kapatid sa itaas. Baka naligo si Sufan dahil gusto lang niyang maligo. Iyon lang. Napansin ko rin. Halos lahat ng ginagawa ni Sufan ay ayon sa kanyang gusto. Ito. Ito ay isang kakaibang kwento tungkol sa mga tuntunin. Paano magiging maayos kung ayon lang sa pagkagusto? Mukhang tama ang tuntunin 4, di ba? Pakiusap. Ang pagiging tama ng tuntunin ay nasa live stream na ito ba? Kailan ba naging makatwiran ang mga kilos ng kapatid? Sa oras ding iyon, pinili rin ng mga napiling tao mula sa ibang bansa na maligo. Si Park Chang-opa mula sa bansa ng mga kimchi ay humuhuni habang pumapasok sa banyo. Naipasa niya ng maayos ang araw. Dagdag pa, isinara niya ang lahat ng pinto at bintana. Walang kahit anong kakaiba na pumasok. Hindi maiwasang maging medyo mapagmataas. Lene, ako ang napiling tao mula sa malaking bansa ng mga kimchi sa universo. Punong-puno ng karunungan ang isip ko. Noong nakaraan, ang napiling tao mula sa Dragon Country ay nagbigay ng pangalan sa pusa. Halos akong napaluhan ng pusa. Talagang mapanlin lang. Pero huwag kang mag-isip na maloloko mo ako. Tiyak na hindi pipiliin ang pinili ng Dragon Country na maligo this time. Maghintay ka na maapektuhan ng kakaibang hangin. Hahaha. Pero sa susunod na segundo, sa biglang sigaw ni Park Chang, ang banyo ay biglang naging madilim. Agad din na nag-black screen ang live stream. Biglang nagalala ang mga mamamayan ng Big Universe Kimchi Country. Isang samahan ng mga daing. Patay. Park Chang, ikaw ang salarin ng aming Kimchi Country. Opa, lumabas ka na. Nasaan ang iyong level na talento? Ay naku. Park Chang, bibigyan kita ng 3 segundo para lumitaw sa live stream. Pero pagkatapos ng 3 segundo, hindi sila nakapagantay sa pagbabalik ng live stream ni Park Chang. Sa halip, naghihintay sila sa pandaigdigang boses ng mga kwentong kakaiba. Ang pinili ng langit na si Park Chang ay kakaibang nalunok. Nabigo ang pagsubok ng Kimchi Country. Nawala ang kalahati ng mga likas na yaman. Bawas ng 1 milyong kapalaran ng bansa. Ang kakaiba ay darating sa Sweat City sa loob ng 30 segundo. Ang buong rehiyon ng Kimchi Country ay agad na parang tinakpan ng makapal na ulap. Lahat ay nanginginig sa takot. Ang mga keyboard warrior na nagmamalaki na walang halaga ang Dragon Country ay ngayoy natatakot at naihi. Ang mga kamay at paa ay nanghihina kahit pagtayo ay hindi magawa. Maraming mga tao sa Kimchi Country ang tumakas kahit ang kanilang mga prosthetic. Sinabi sa mga patakaran na kailangan maging malinis na bata. Sino ang mag-aakalang makakaranas ng kakaiba kahit sa pagligo? Kasunod nito, muling narinig ang ulat. Ang pinili ng Italy ay nilamon ng kakaibang puwersa. Nabigo sa hamon. Ang pinili ng Pilipinas ay nilamon ng kakaibang puwersa. Nabigo sa hamon. Malaysia, Ice Country. Ang pinili ng France ay nilamon ng kakaibang puwersa. Nabigo sa hamon. Maraming bansa ang nagbigay ng abiso sa kanilang mga pinili pagkatapos ng itim na screen sa live ng Kimchi Country. Agad silang nagbigay ng impormasyon sa kanilang mga pinili. Pero huli na ang lahat. Ilan sa mga munting bansa ay may isang lungsod lamang. Isang pagkatalo sa hamon ay agad nagdudulot ng pagkawasak. Sa kasalukuyan, 23 na lamang ang natitirang mga kalahok mula sa 324. Dragon Country, Estados Unidos, Grey Bear Country, Pakistan, Cherry Blossom Country, at iba pang mga bansa. Si Showbeer ng Estados Unidos ay lihim na nagagalak sa sofa ng sala. Buti na lang at naisipan kong gamitin ang level na talento, ang Eye of Insight. Nakita kong ito ay isang maling patakaran. Dito ko naiiwasan ang panganib.
Ang pagsubok sa unang araw ay walang duda na pinakamarami. At isa lamang ang nagamit kong insight ay, naniniwala akong magiging mas madali ang mga susunod. Tiyak na ako ang pinakamahusay na nag-perform sa kopyang ito. Walang sinuman ang mas nakakalamang sa akin pagdating sa mga patakarang kakaiba. Sa katotohanan, dapat ay umabot na sa rurok ng katanyagan si Sugar mula sa Estados Unidos. Ngunit ang atensyon ng isang malaking tao ay labis pang nakahihigit sa kanya. Pati ang bilang ng mga manonood sa live stream ay higit pa sa 100 beses kumpara kay Sugar. Tungkol naman sa dami ng talakayan sa bullet screen, ay talagang magkaiba ang antas. Pinili ng taong iyon ang paraan na may pinakamaraming bullet screen. Dahil nandoon pa ako sa banyo naliligo. Kahit pa nga nakaka-relax akong humuhuni ng maliit na kanta. Mayroon bang paraan si Sufan na hindi sumusunod sa mga patakaran? Talagang napakalakas niya. Marami siyang mga paraan. Ito ay lihim. Huwag mag-usap ng walang katuturan. Maraming tao ang naiinggit. Tama. Lihim. Tiyak na ito ay mataas na lihim ng Dragon Country. Bakit ang mga napiling tao ng Dragon Country ay hindi nalulo ng kakilakilabot habang naliligo? Hindi ako sa ngayon. Gusto kong magulat. Tiyak na may nilabag siya na batas. Nakakahiya ang mag-cheat. Ginagamit ng mga napiling tao ng Dragon Country ang Bob. Tiyak na ito ay cheating. Hindi ko siya pinaniniwalaan na hindi siya natatakot sa polusyon at sa mga kakilakilabot. Ang tubig na lumalabas sa shower ay may itimpulang kulay. Maliwanag na ang tubig na ito ay kontaminado. Kapag nahawahan ang mga napiling tao ng tubig na ito, sila ay madudumi. At ang ganitong kontaminasyon ay sobrang bilis. Halos sa isang salin lamang sa balat ay magdudulot ito ng pagkabulok. Wala ni isang itinakdang tao ang makakayanan ito. Talagang hindi ito kayang tiisin. Pero ako, ang Diyos ng mahika na si Sufan sa ibang universo. Mula sa timog na kaharian hanggang sa Penglay. Maligo sa maruming lawa ng dugo ng hindi mabilang na mga Diyos. Ang konting itimpulang tubig na ito ay walang kakayahang dumumihan ako, talagang katawa-tawa. Sa halip, maaari ko pang isipsipin ang polusyon sa loob at gawing sarili kong kapangyarihan. Kahit na napakababaw nito, hindi na maaga, oras na para matulog. Tanga, pumasok ka at matulog. Pumasok ako sa silid tulugan. Ang tanga ay masunurin na sumusunod sa likod, paminsan-minsan ay tumitingin sa paligid. Para talagang siyang bodyguard. Tungkol sa tuntunin 12 na nagsasabing ilagay ang pusa sa sala habang natutulog sa gabi. Ito ay tahasang hindi ko pinansin. Ang maliit na kakaiba ay hindi makakapasok sa aking paningin. Ang simpleng polusyon ay hindi makakasira sa kahit isang hibla ng aking kapangyarihang mahika. Agad na nakatulog ang isang tao at isang pusa. Ang aking pantay at maayos na paghinga ay dahan-dahang kumalat sa live stream. Muli itong nagdulot ng pagkabigla sa mga manonood ng live stream. Naisip ba ni Sufan na mali ang batas 12? Diyos ko! Si Sufan ay talagang matapang. Muli na naman siyang lumabag sa mga patakaran. Kung hindi siya lalabag sa mga patakaran, ako mismo ang mahihirapan. Agad na may mga mapanlikhang manonood na nagsimulang bilangin kung ilang batas ang nilabag ko ngayon. Diyos ko! Si Sufan ay lumabag ng isa sa isang araw. Butas. 12 kabuuan. Sa mga ito, 4 ang tama. Ibig sabihin, basta't siya ay nagkamali kahit isang beses. Maaaring mahulog tayo sa kakaibang kwento ng mga patakaran. Kasiyahan ng palaka. Huwag niyong kalimutan na may isa pang pagkakataon na sinunod ang batas 4. Sa kabila nito, lahat ng iba pang mga napiling gumagamit na naligo ay bumagsak. Siya lamang ang walang problema. Ito ay tila siya ay nasa bingit ng kabiguan na matinding nag-eksperimento. Ano nga ba ang talento ni Sufan? Hindi ba ito ay pagwawalang bahala sa mga alituntunin? Nandito pa kayo sa pagre-relax at aliwan. Lahat ng ibang live stream ay naging galit na galit. Habang ang mga tao sa Dragon Country ay nalulubog sa kung aling alituntunin ang muli kong nilabag. Pinili ng mga hinirang mula sa ibang bansa na sundin ang alituntunin 12. Pagpasok sa kwarto, walang nagdala sa pusa para matulog sa kwarto. Sa halip, naiwan ito sa sala. Naniniwala ang mga hinirang na may kakaiba sa pusa. Baka habang natutulog sila ay mapatay sila nito. Pero ang mga hinirang ay nakahiga sa kama. Ngunit ang pusa ay naglalabas ng nakakatakot na tunog sa labas ng pinto ng kwarto. Nakatingin ang mga manonood sa madilim na livestream habang nakikinig sa tunog ng pusa. Hindi may iwasan na maging nakakatakot iyon. Sobrang nakakatakot nito, di ba? Gusto kong patayin ang livestream at matulog na. Palagi kong nararamdaman na may mali sa pusa tuwing gabi. Lalo na ang mga mata nitong kumikislap na berde. Sa mundo ng kwentong katatakutan, alisin mo ako. Bawat pusa sa kopya ng mga pinili ay mahigpit na nakatingin sa pintuan ng silid-tulugan. Ang mga mata na may berdeng kulay ay talagang nakakatakot at kakaiba. Parang may galit sa mga mata. Mas nakakatakot pa ang susunod. Nang dumating ang kalaliman ng gabi, ang katawan ng pusa ay tila pumasok sa isang itim na anino. Hindi malinaw ang hugis. Ngunit lahat ay may isang hatol. Kakaiba. Ang katawan ng pusa ay naglalaman ng kakaiba. O masasabing ito mismo ay kakaiba. Nakatayo sa pintuan ng silid-tulugan ng pinili. Kapag bumukas ang pinto, agad itong lalapit sa pinili. Sa kalaliman ng gabi, ang mga nasa mataas na katungkulan sa nasirang bansa ay nagpapahinga na. Samantalang ang mga pinili na nabubuhay pa sa mundo ng kwentong katatakutan ay hindi natutulog. Sila rin ay masusing nagmamasid sa akin. Kumusta na ang pinili mula sa Dragon Kingdom? Si Sufan ay nagdala ng pusa sa silid-tulugan. Patay na siya.
Gusto kong ibahagi sa lahat ang isang magandang balita. Ang mga piniling tao ng Dragon Kingdom ay malapit nang maalis. Ang screen sa conference hall ng mataas na antas ng VIA ay nagpapakita ng aking live na broadcast. Ang pusa ay natutulog sa tabi ko. Ang katawan ay umuusbong. Para bang handa nang magbago anumang oras. O parang may lalabas na isang kakaibang nilalang mula rito. Napaka nakakatakot. Ang mga piniling tao ng bansa ay malapit nang makaharap ng hindi pa nakikita na takot. Sa panahong iyon, ang mga kakaibang kwento ng mga patakaran ay babagsak sa lupa ng Dragon Kingdom. Sino pa sa Blue Star ang makakapagtagumpay laban sa amin sa VIA? Hahaha. Sa oras ng katahimikan sa madilim na gabi, kapag mataas ang hangin, ang tanga ay palipat-lipat at ang buong katawan ay umuugoy. Para bang naging isang malambot na jelly. Bigla itong bumukas ng mga berde at makintab na mata. Ang eksenang ito ay agad nagpalakas ng tensyon sa maraming tao sa Dragon Kingdom. Huwag, tanga. Gusto bang magbago rin ng anyo ang tanga? Kung ang pusa na palaging nagproprotekta kay Sufan ay magiging kakaiba, ibig sabihin ba nito ay si Sufan ay mapapahamak? Sa susunod na segundo, tumayo ang tanga at umalis sa pugad ng pusa. Naglakad siya ng maingat patungo sa aking malaking kama. Ang mga mata ay may kumikislap na berdeng liwanag. Ang mga kaaway ay direktang nanginginig sa kasabikan. Hahaha. Ang laging nagiging siraulo ng mga pinili ng Dragon Country ay sa wakas ay mauubos sa pusa. Paalam, Dragon Country. Ang mga kakaiba ay susupsupin kayo. Naway walang mga teenager na sakit sa langit. Pusa, hindi mo rin gusto ang pangalang tanga, di ba? Nahuhulaan kong tiyak na natutunan mo ang salitang pagtitiis. Sa araw, binabansot si Sufan. Maghihintay ka hanggang si Sufan ay ganap na magpakasigla sa'yo bago ka sumugod. Pusa, napakatalino mo. Ilabas mo ang iyong pinakamagandang trick, malaking bulsa. Sa live na broadcast, ipinakita ng tanga ang nakakatakot na ekspresyon habang naglalakad siya patungo sa dulo ng kama. Bigla siyang tumalon. Biglang tumalon patungo kay Sufan. Gusto ng bobo na patayin ang kanyang amo. Mahimbing ang tulog ko. Wala akong kaalamalam sa ginawa ng bobo. Ang mga tao sa Dragon Country ay humahagupit sa kanilang mga lalamunan. Ang mga kaibigang bansa ay humihinga ng malalim at nakapulupot ang mga kamao. Matataas na opisyal ng Amerika. Mga mataas na opisyal ng Cherry Blossom Country. Matataas na opisyal ng bansang Kimchi. Ang mga mataas na opisyal ng Sun Never Sets ay nakatingin na may sigla sa mga puwersang kaaway. Handa nang sumigaw anumang oras. Nakita ko na dahan-dahang bumaba ang bobo sa tabi ng aking unan. Inilabas ang mga kuko at biglang humawak. May isang bagay na pinalo. Napakakakaibang kilos. Kat, anong nangyari sa'yo? Kumilos ka na. Go, Kat. Ito ay tiyak na espesyal na ritual ng Kat bago kumilos. Sumpa, ganoon nga. Hindi ako kumain ng 10 kilo ng tae. Lumipas na ng mahigit 10 minuto. Patuloy pa rin ang bobo sa pagalob ng kanyang mga maingay na kamao sa hangin. Nagdulot ito sa United States. Walang paglubog ng araw. Seresa, ang mataas na ranggo sa mga bansa tulad ng Kimchi ay nasa estado ng paghahanda. Na-edit na ang sulat ng pakikiramay para sa Dragon Country. Nakarecord na ang video ng pakikiramay ng mga mataas na ranggo, kailangan na lang itong ilabas. Pero ang pindutan ng paglalabas ay hindi maipindot. Talagang nakakainis. Biglang naglabas ang mga mataas na ranggo ng Dragon Country ng isang pandaigdigang balita, na may pamagat na masusing pagsusuri sa kakaibang kilos ng tanga. Mga kaibigan, naniniwala akong lahat kayo ay nakatutok sa live stream ng Sufan at ng tanga. Ngayon ay tatalakay natin ang masusing pagsusuri sa kakaibang kilos ng tanga. Mainit na taginit, ang bintana ng kwarto ay hindi nakasara. May dahilan tayong maghinala na may pumasok na bagay. Sa pamamagitan ng frame-by-frame na pagsusuri ng live stream, talagang natuklasan ang isang kakaibang anino. Ang dahilan kung bakit hindi makatulog ng maayos ang tanga, ay dahil sa kakaibang ito na umatake sa kanya. Tungkol sa napakakakaibang kilos, ay ang pagtugon ng tanga sa anino. Ang kakaibang atake sa tanga ay hindi nagtagumpay, kaya't inatake si Sufan. Kaya't mangyaring huwag mag-alala ang mga kaibigan. Ang tanga ay nagbabantay kay Sufan mula sa kakaibang anino. Hindi ito upang saktan si Sufan. Sa oras na yon, hindi ko alam kung kailan, ngunit may hawak na maliit na pamaypay ang tanga. Patuloy pa rin itong humihip ng malamig na hangin sa akin. Putang ina, wala akong ideya. At muling pinagsaluhan sila. Isang mataas na opisyal mula sa Amerika ang galit na ibinagsak ang champan sa malaking screen. Hindi lamang dito, umaasa rin ang napalayas na bansa ng Kimchi na ako'y mabigo sa hamon. Ang kakaibang kwentong alamat ay dumating sa bansa ng Dragon. Nais nilang samantalahin ang pagkakataon upang nakawin ang pamana ng kultura ng bansa ng Dragon. Ipinahayag ito bilang kanilang pamana ng kultura. Lumikha ng ilusyon na ang bansa ng Kimchi ay may malalim na ugat ng kultura. Siyempre, ang kanilang pagnanakaw ng kultura. Ang mas malalim na dahilan ay upang palakasin ang kapalaran ng bansa. Nabigo sa pagkakataong ito ang hamon ng mga kakaibang kwento. Ang bansa ng Kimchi ay nawala ng 1 milyong swerte ng bansa. Ito ay nagdulot sa kanila ng kaunting swerte dahil sa maliit na lupa. Ganito rin ang kalagayan ng bansang Sakura na nakikita mula sa dagat. Labis silang umaasa na ako'y mabigo sa hamon. Tungkol sa kanilang masamang gawain, hindi ito malilimutan ng mga tao sa Dragon Country. Kahit na ngayon ay taong 2039, o kaya ay taong 2099, ngayon, nakita nila na hindi ako inatake ng tanga.
Sa halip, natutulog ako ng maayos habang pinaglilingkuran ako ng tanga. Galit na galit silang kumagat ng kanilang mga ngipin. Baka na, mula ngayon, hindi na pinapayagan ang pagpapadala ng mga video ng Sakura sa Dragon Country. Tingnan mo ang kanilang pagyayabang. Isang gabi na walang nangyari. Kinabukasan, nang papalapit na ang pagsikat ng araw. Ang mga nagbago pang pusa ay muling naging normal. Nagdulot ito ng ginhawa sa mga piniling tao. Samantalang ako, natulog hanggang sa mataas na ang araw. Nang buksan ko ang aking mga mata, nakita ko. Ano na si Ian? Agad na bumukas ang pinto ng kwarto. Neo, si Ian ay pumasok mula sa labas at umingay sa akin. Naguguluhan ako at lumakad sa kusina upang tumingin. Si Ian ay nakagawa ng almusal. May pritong itlog at gatas. At mayroon ding toyo at yutiao. At mayroon ding kanin na medyo malabnaw. Napakamaingat ng pag-aalaga. Ang mga manonood sa live stream ni Sufan ay nagpakita ng inggit. Fabulously fun. Kahit ang nanay ko, hindi ganito kamaingat ang pag-aalaga sa akin. Ang nanay mo ay nag-aalaga pa sa'yo. Ang nanay ko ay pinabayaan akong mag-isa. Ian, inamin ko na nagkamali ako tungkol sa'yo kagabi. Pakiusap, patawarin mo ako. Handang ibigay ang 10 taon ng buhay ko para sa isang Ian. Handa akong ipagpalit ang 20 taon ng buhay ng taong nasa itaas. Matapos kumain ng almusal, muling binuksan ni Ian ang telebisyon. Ipinasa sa channel ng laro. Kumonekta ng 2 game controller. Ibinigay sa akin ang isa sa mga game controller. Neo, nagulat ako at mumiti. Gusto mo bang makipagunyo noon sa King of Fighters? Talagang kahanga-hanga ang iyong tapang. Agad akong umupo sa sofa. Si Shad ay nakasalampas sa ilalim ng sofa. Nagsimula na ang laban sa King of Fighters. Habang masaya kaming naglalaro ni Shad. Tok! 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 Biglang umingay ang mabilis na pagkatok sa pinto. May tao ba rito? Isang malalim na boses ang narinig mula sa labas ng pinto. Tok! 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 Lalong naging mabilisan ang pagtok. Pero parang sinusundan nito ang isang kakaibang ritmo na nagdudulot ng panginginig sa ulo. Neo, baka natatakot si Shad sa narinig. Umiyak siya ng Neo. Ayos lang yan. Pagkatapos ng laban na ito, ayusin ko. Kontrolado ko si Kyo at binugbog ko ng husto si Shad. Wala akong pakialam sa kakaibang tunog ng pagtok. At ang mga comments sa live stream ay naglipanan na parang mga multo. Ang kakaibang tunog ng pagtok. Diyos ko, nagsimula na akong matakot. Mabuti na lang na araw ito. Kung gabi ito, kailangan kong magkulong sa aking kumot at manginig. Ang tunog ng pagkatok ay napakaritmo. Baka naman ito ay isang multo ng kumakatok. Hey, narito ang kopya ng mga patakaran sa nakakatakot na kwento. Hindi naman ito isang nakakatakot na live streaming. Paano magkakaroon ng multo ng kumakatok? Tanga, buksan mo na ang pinto. Binitawan ko ang controller at sinabi. Tumango ang tanga at mabilis na tumakbo papunta doon. Pinindot ang doorknob at binuksan ang pinto. Suwebe, isang malakas na hangin ang pumasok sa sala. Isang itim na anino ang nagtago sa hangin. Nakakabahalang. Nagtaas ako ng kilay. Naglakas loob na hadlangan ang kasiyahan ko sa paglalaro. Hindi ko inaasahan na sa susunod na segundo, ang buong live stream ay biglaang naging itim. Biglang nangyari ang insidente. Walang sinuman ang makakapag-anticipate sa ganitong sitwasyon. Ngunit habang tinitingnan ang itim na screen ng live stream, ang buong Dragon Country ay hindi makapaniwala. Ano bang nangyayari dito? Ano talaga ang nangyari? Sino ang makakapagsabi sa akin? Hindi ako naniniwala. Hindi ito possible. Hindi posible na matalo si Sufan sa kanyang hamon. Sa unang araw, kayang walang tigil na baliwalain ang anumang patakaran. Paano mangyayari na sa ikalawang araw ay nakain siya ng kakaiba? Bukod pa rito, may mga tanga pang nagproprotekta sa kanya. Siguradong wala siyang problema. Ito ay isang insidente ng live na broadcast ng weird na kwentong may mga patakaran. Walang problema si Sufan. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagdulot ng kabuluhan sa buong mundo. Sinasabi ko na siya ay nasa bingit ng sarili niyang kapahamakan. Hindi magtatagal at siya ay matatanggal. Ang galing. Wala nang sinuman ang makakapantay sa ating Sixiao Jair. Magpakatatag ang Dragon Country. Nandyan ang Bakchiar para sa inyo. Magpakatatag ang Dragon Country. Nandyan ang Grey Beer para sa inyo. Sa sandaling ito, maraming bansa ang naghayag ng kanilang pananaw. Mga neutral, mga kaibigan, ang mga kaaway ay malinaw na makikita sa oras na ito. Ang mga punong kahoy ng cherry blossom na pinangunahan ng Amerika, Kimchi, Australia, hindi kailanman lumulubog ang araw. Pilipinas, ang Canada at iba pang mga bansa ay nagpapahayag ng pang-aasar sa oras na ito. At ang Grey Beer at Bakchiar, Cambodia. Ang mga bansa tulad ng Kazakhstan at Ethiopia ay agad na naghayag ng kanilang pakikiramay at suporta para sa Dragon Country. Ang mga mataas na opisyal ng Dragon Country ay may seryosong mukha sa oras na ito. Ganap na handang harapin ang anumang insidente na maaaring mangyari pagkatapos maalis si Sufan. Simulan ang plano para sugpuin ang kakaibang nilalang. Ang advanced na teknolohiya at ang sinaunang daan ay unang nagkaisa. Laging handa upang tumungo sa lungsod kung saan darating ang kakaibang nilalang. Sandaling bumaba ang di mabilang na mga guro mula sa daan. Ang kalakasan ng daan ay nagbabalik sa pansamantalang pagatras. Bundok ng kabuluhan. Nang malaman ng Amerika ang ginawang hakbang ng Dragon Country, tinawag nilang baliw ang Dragon Country. Ang mga kakaibang alituntunin ay talagang kayang labanan ng tao.
Ngunit hindi nila alam. Ang sinaunang bansang ito ay mayroong mahiwagang pamana ng daan, at hindi kailanman nag-aantay ng kapalaran. Gayunpaman, may mga tao na mabilis na nakapansin ng kakaibang pangyayari. Isang matalino at maingat na opisyal ng impormasyon ang nagulat ng isang mahalagang impormasyon sa mataas na opisyal ng Dragon Country. Mataas na opisyal. Ang pandaigdigang boses ng mga kakaibang alituntunin ay hindi pa umuugong. Noong naalis ang Australia at Kimchi Country, pandaigdigang boses ng mga kakaibang alituntunin ay agad umuugong. Ang ibig mong sabihin ay, ngayon, kahit na walang signal si Sufan sa kanyang live stream, ngunit hindi siya na-eliminate. Sa tingin ko may posibilidad na ganito. Sa puntong ito, lumipas na ang 1 minuto at 13 segundo mula nang mawalan ng signal ang live stream. Kung si Sufan ay na-eliminate, walang dahilan na hindi i-report ng mga panuntunan ang kanyang elimination. May pag-asa pa ang ating Dragon Nation. Batay sa pagganap ni Sufan mula sa unang araw, kahit na walang paraan upang ipaliwanag ang kanyang mga kilos. Ngunit pinagkakatiwalaan ko si Sufan. Ang live stream ng mga kakaibang kwento ay nakakonect sa mga pangunahing video platform sa buong mundo. Kinakailangan din ito ng signal transmission. Maaaring may pagbabago sa signal transmission ng live stream. Ang hula na ito ay makatwiran. Kung ang signal ay naapektuhan ng isang uri ng kapangyarihan, talagang posible itong maging sanhi ng pagkawala ng signal. Ang pagkawala ng signal ay hindi nangangahulugang ang napiling isa ay na-eliminate. May pag-asa pa ang ating Dragon Nation. Batay sa pandaigdigang boses na ibinroadcast ng mga panuntunan ng kakaibang kwento. Ang plano ng pag-aalis sa mga kakaiba ay nagpapatuloy ayon sa normal na takbo. Kasabay nito, malapit naming pinapanatili ang atensyon sa live stream ni Sufan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang live stream ng Dragon Nation's Chosen One na pinagmamasdan ng lahat ay biglang nagliwanag. Ang larawan ay muling lumitaw. Naglalaro ako ng King of Fighters kasama ang isang tanga. Ang buong Dragon Country ay umingay. Sinabi ko na si Sufan ay walang mangyayari. Ito na si Sufan. O Diyos ko, kahit na na-blackout ang live broadcast, kailangan pa ring ipagpatuloy ni Sufan. Hahaha, napakamakapangyarihan ni Sufan. Sa sandaling ito, umingay ang pandaigdigang boses. Dahil sa hindi matatag na signal ng live broadcast ng mga pinili ng Dragon Country, nagdulot ito ng pagkaantala sa live na larawan. Ngayon ay naibalik na. Nang marinig ito, ang mga namumuno sa Dragon Country ay huminga ng maluwag. Ang mga guro ng daon na bumaba mula sa bundok ay nagpakita ng ngiti ng kasiyahan. Samantalang ang mga kalabang puwersa ay nagngangalit ng mga ngipin. May galit silang pinipigilan sa kanilang puso. Halos magkasakit na sila sa pagpipigil. Sa mundo ng mga kwentong nakakatakot, tiyak na ako ay ligtas. Kahit na bumagsak ang mga patakaran ng kwentong nakakatakot, hindi ako mawawala ng buhok. Sa wakas, makatwiran ang lakas ng Demon Emperor. Tungkol sa blackout sa live dahil ako ang kumilos. Sa totoo lang, hindi ako kumilos. Isang sulyap lang sa kakaibang umatake sa akin. Ang kapangyarihan ng titig na ito para sa akin, si Sufan, ay talagang walang halaga. Parang isang molekula ng tubig sa malawak na karagatan. Ngunit ang kakaiba na umatake sa akin ay naglaho sa titig, na pinatay ko sa isang sulyap. Kasabay nito, ang signal transmission sa aking kopya ay nagkaroon ng malaking pagugos. Direkta itong nagdulot ng itim na screen sa live stream. Agad akong nagpatuloy sa paglalaro ng King of Fighters kasama ang tanga. At ang iba pang mga napiling tao ay nakakaranas din ng kakaibang pagkatok. Ngunit walang kahit isang napiling tao ang pumili na buksan ang pinto. Lahat ay pumili na mahigpit na sundin ang mga patakaran. Patakaran 7. Kung marinig mong may kumakatok sa pinto, kahit nakilala mo ang taong nasa labas, huwag buksan ang pinto. Hanggang sa siya ay umalis. Ang Meichuan Niku mula sa Cherry Blossom Country ay may balak na buksan ang pinto. Kahit na ang mga kakaiba sa sala ay hindi na matunton. Ngunit ang pusa ay patuloy na nakatingin sa kanyang pinto. Ito ang naging dahilan kung bakit ang kanyang dumi ay nasa kwarto. Tungkol sa pagkain at pag-inom, nakadepende ito kung kayang tanggapin ni Meichuan na Iku ang sarili niyang kalagayan. At ang kinakain niya bago pumasok sa mundo ng mga patakaran at kababalaghan ay mga golden needle mushroom. Hindi pwede. Talagang hindi ito pwede. Ito ay tiyak na magdadala ng kahihiyan sa buong bansang Sakura. Pero kung sakaling mamatay akong gutom, ang bansang Sakura ay makakaranas ng walang kaparis na kalamidad. Agad na nilagok ni Meichuan na Iku ang kanyang mga tuyong labi. Dumating na ang oras ng tanghalian. Muli, sinuot ng tanga ang apron at nagbihis bilang Diyos ng kusina ng pusa. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa pagluluto at walang kapintasan. Pagkatapos kumain, naglaga ako ng tsaa. Nakahiga sa tabi ng bintana at humihip ng hangin, talagang masaya. Sa panahong iyon, dumating muli ang tunog ng katok sa pinto. May tao ba sa bahay? Ako ang kapitbahay mo, si Ginoong Wang. Dumaan ako para kumuha ng pagkain ng pusa. Ayon sa Batas 8, minsan ang mga kapitbahay ay bumibisita. Maaari mong ibigay sa kanya ang pagkain ng pusa na nasa sulok. Pero huwag na huwag mong hayaang malaman niyang nag-iisa ka lang sa bahay. Ang pagkakasangkot ko sa laro ay hindi ako makapag-focus. Kaya't umuwi po siya kay proyekto na buksan ang pinto. May isang katamtamang gulang na lalaki sa labas ng pinto. Walang masyadong galit sa kanyang mga mata. Batang kapatid, ako ang kapitbahay mo. Hindi pa tapos ang katamtamang gulang na lalaki. Isang itim na anino ang biglang sumugod sa kanyang kanang pisngi. Palang, binigyan siya ng proyekto ng isang matibay na suntok. Ha?
Puno ng mga tanong ang live stream. Bakit inatake ng proyekto ang kapitbahay? Baka ang kapitbahay ay kakaiba rin. Kaya't inatake siya ng proyekto. Sa tingin ko, hindi naman. Ngayon, nakatakip ang kapitbahay sa kanyang mukha, habang hindi makapaniwala na nakatingin sa proyekto. Ito ay tiyak na ekspresyon ng tao. Ang katamtamang gulang na lalaki ay puno ng pagkamangha. Matibay na tumama ng isang malaking suntok. Parang ang kanyang isip ay malapit ng magalit. Hindi nag-isip na lumaban. Pero ang proyekto ay mabilis kumilos kung kaya't hindi siya makaganti. Ano bang kasalanan ko sa'yo, Ginoong Pusa? Hindi ba ako pwedeng magbago?